Pag-asa at buhay na walang hanggan. Mapapakinggan tuwing araw ng Lunes hanggang Linggo sa ganap na alas 5 ng umaga dito lamang sa Eugene FM, hosted by Pastor Randy Rosari. Si Jesus ang buhay na pag-asa. At maging si Brother Samuel Mansilla Vlog. Ayan. Good morning po, Pastor. Watching po. Kagagaling lang namin sa trabaho sa Dait. Ayan. Diyan sa Dait, Camarines Norte. Ayan. 2 weeks ago ay naandyan po kami sa Labo, Camarines Norte para sa conference, mga kapatid, ng UPC Section 2. Mr. Helen Ditera, good morning. Mr. Beth Briones, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Patuloy po kayong tugunin sa inyong mga panalangin. Huwag lamang po tayong manghinawang dumulog sa Diyos at manalangin sa Panginoon. Pangako po yan ng Panginoon. If we will call upon His name, He will answer us. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Mr. Evelyn Valencia Punsalan, good morning. Mr. Liza Rose Laudit Guyal, good morning. Mr. Zinaida Obado Doctolero, good morning. Maging si Ma'am Dayan and Brother Marlon Abanyo, good morning. Mr. Christy Disuyo, dyan po sa Bacon. Maging si Jennifer Sonido Gutierrez, good morning. Mr. Ben Sasi, good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Brother Ferdinand Mendez, pagpasensya nyo na yung aking boses at sinipon po tayo at inuubo. Okay, tuloy po tayo, mga kapatid. Si Ma'am Maribel Tinoco and Pastor Jojo Tinoco, good morning. Pastor Joel Tinoco, isang pamilya po ito, puro mga manggagawa ng ating pong Panginoon. Praise the Lord. Masisipag na pastor itong mag-ama, Pastor Joel and Pastor Jojo. At ang inyong buong family, i-bless po kayo ng Panginoon. Si Sir Ray Galo Sr., good morning, dyan sa Makati. Amen. And Sister Laura Gumban, dyan po sa Barangay Lahong, Bulan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Brother Ismael Sahulga, good morning po. Sister Cristita Bugayong, good morning. Sister Elena Murata Burabo and Brother Emil, nagbabantay po sila ngayon dyan sa ospital kay Brother Adam, dyan po sa Metro Health. Ayan. Umalis po ako dyan kagabi ay alas 9:30 ng gabi. So, good morning sa inyo dyan. At maging si... Okay. Praise the Lord. Sa lahat ng mga invited ni Pastor Joel Tinoco sa subaybay sa ating program, thank you po. Pagpalain kayo ng Panginoon. At... Sister Nanette, okay, good morning. Sister Divine Espela Guyal. Sister Marilyn Erasga Beltran, good morning. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At Sister Beth Angeles, good morning. Si Brother Michael Regidor, ang ating technician dyan po sa Eugene FM. Brother Box, good morning. Kumusta ang ating signal? Okay lang ba? Okay, so pagpalain po kayo dyan ng Panginoon. Mr. Margie Guetan Isiha at ang Solidad family, Guneo family. Ayan, dyan po sa Santa Remedios. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mr. Mitsumi Ikeda, ito po ay Sister Cherry ng UPC Japan. Good morning po. Pagpalain kayo ng Panginoon.
Sister Ginalyn Giocado, good morning. Sister Dalia Pidlawan, good morning. Okay, paki-share na lang po mga kapatid ng ating episode ngayong umaga upang marami pa po ang mapagpala. Again, sa mga nais pong mag-contact sa atin para sa inyong mga nais i-send na messages, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Thank you, Brother Box, sa update na okay daw po yung ating audio, ang ating signal sa radyo. Ayan, maraming salamat po. Si Meme Lucky, ayan, good morning, thank you for watching. Sister Angelita Liguro, good morning. At sa lahat ng mga hahabol pa po, ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na sumainyo. God bless mga kapatid sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay. Praise the Lord. Mr. Rose San Juan Pauyo, good morning. Mr. Miguela Mira, dyan sa Italy, good morning. I-bless po kayo ng ating Panginoon. So ngayon mga kapatid ay dadako na po tayo sa salita ng ating Panginoon. Praise God. Ang topic natin ngayon is about the good seed and the good ground. Ang mabuting binhi at ang mabuting lupa o yung matabang lupa. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi po dito sa aklat ng Hagay chapter 2. Atin pong tingnan mga kapatid. Hagay chapter 2 verse 19. May binhi pabaga sa kamalig? Oo, ang puno ng ubas at ang puno ng igos at ang granada at ang puno ng olibo ay hindi nagbunga mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. Purihin ang Panginoon. Is there seed yet in the barn? Yea, as yet the vine and the fig tree and the pomegranate and the olive tree hath not brought forth. From this day I will bless you. So mga kapatid, ang pag-aaralan natin ngayon ay patungkol po sa good seed and the good ground. Ang mabuting binhi at ang mabuti at matabang lupa. So, maraming mga farmers na nakasubaybay sa atin ngayon. Makaka-relate po kayo mga kapatid sa ating pumipili sila ng the best na quality ng binhi. Pantanim. Kami noon kapag umaani ng mais ay hindi po pinapayagan ng tatay namin na kainin namin yung matatabang bunga, yung mga the best na quality ng bunga ng mais ay itinatabi po yun. Dok, ay nakaka-relate po kayo sa akin sinasabi. Binibilad po yun
make sure na hindi siya mababasa ng ulan. Kailangan i-preserve siya para sa pantanim upang sa darating na anihan ay mayroong aanihin. Ngunit mga kapatid, ang binhi na iyon, bagamat the best na binhi, para siya ay mamunga, kailangan maitanim sa matabang lupa. Yung good quality of soil or ground, mga kapatid. Sapagkat kahit anong taba at ganda ng quality ng binhi, kung hindi naman siya maitatanim sa matabang lupa, walang saysay yung ganda ng quality ng binhi. Alam niyo po, mga kapatid, ang salita ng Diyos, maraming beses na ginagamit ng Panginoon ang pagsasaka bilang example sa panahon na siya ay nagmiministeryo dito sa lupa. Sa pangangaral, mga kapatid, ng salita ng Diyos, maraming beses na inahalin tulad ng Panginoon ang kaharian ng Diyos, pangangaral sa pagsasaka. At ang magsasaka ay naghahanap ng matabang lupa. Piniprepare niya yung lupa. Bago niya tamnan ng mabuting binhi, inihahanda niya muna yung soil, yung lupa na pagtataniman. Dahil kailangang magtagpo yung good seed at saka yung good quality of the soil or ground, sapagkat kailangan nila ang isa't isa upang ito ay tumubo ng maganda at kalaunan ay magdala ng bunga upang maging pagkain ng mga taong nagtatanim nito. So mga kapatid, spiritually speaking, ang salita ng Diyos ay katulad sa isang the best na quality ng binhi. If you are listening this morning, you are listening to the Word of God, which is compared to the good quality of seed. Ito po ay inihalintulad sa mabuti at magandang kalidad ng binhi. Kung kayo ay taimtim naman na nakikinig, ang inyong puso ay katulad ng good soil. Tinatamnan, nangangaral po kami para kaming mga magsasaka na naghahasik. Ngayong umaga, mga kapatid, paggising nyo, mula sa pagkakatulog, bukas ang isip at puso nyo, narito naman kami nagtatanim ng salita ng Diyos. Na kung ito ay mailagay sa inyong puso na katulad ng mabuting lupain, ito ay tutubo ng maganda at mamumunga at kalaunan ay magreresulta ito ng katuwiran, pagbabagong buhay, at in the process sa pagbabalik ng Panginoon, tayo ay magtatamo ng kaligtasan. Kaya naman, ang sabi po ni Apostol Pablo sa Romans chapter 1 verse 16, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. So ang pangangaral na ito na inyong napapakinggan ngayong umaga, kung inyo itong papahalaga, kapag ang mabuting binhi ay itinanim sa matabang lupa, ang expectation dyan ng Panginoon, ang binhi ay tutubo ng maganda at mamumunga. So, sa buhay natin, mga kapatid, kailangan natin ang binhi ng salita ng Diyos. That's why every morning,
available po sa mga listeners and viewers natin ang salita ng Diyos. Araw-araw po ito dito sa Newgen FM. Hindi man ako available, may mga na-train na po tayo na mga kapatiran na nagtitake over ng ating program every time na ang inyong lingkod ay may mga gampanin, mga kapatid, kagaya ng mga nakaraang araw, sina Brother Angelo, Brother Jerry Boy, Pastor Alfred. Ayan, mga kabataan po yan na sinanay po natin na kumbaga dinuplicate ng inyong lingkod ang kanyang sarili doon sa mga kabataan na yun, at parami pa ng parami yung mga natututo na maghayag ng salita ng ating Panginoon. At isa dyan ay ang ating kapatid na nasa hospital ngayon, si Brother Adam Morata, isa sa mga kabataan na tagapagturo ng salita ng Diyos sa mga Bible studies at sa marami pang mga evangelism effort na ginagawa po natin. So mga kapatid, bakit kailangang itanim ang binhi? Dahil hindi siya pwedeng tumubo hanggat nakalambitin siya doon sa bodega, mga kapatid. Kaya sabi doon sa Hagay, may binhi pabaga sa kamalig? Oo, ang puno ng igos at ang puno ng ubas, puno ng granada at puno ng olibo ay hindi nagbunga. Pero sabi ng Panginoon, mula sa araw na ito ay pagpapalain ko kayo. From being unfruitful, pwede tayong maging fruitful, mga kapatid. Kapag ang good seed at ang good soil or ground ay magtagpo, aasa tayo, mga kapatid, na magkakaroon ito ng magandang tubo, magandang resulta, mga kapatid. Napakasarap tingnan kapag tumutubo na yung binhi ng mais dahil nailagay mo doon sa mabuting lupa. Ganon din po kapag ang mga taong nakikinig ng salita ng Diyos ay katulad ng matabang lupain. Napakasarap pagmasdan yung mga taong tumatanggap ng salita ng Diyos na sila ay nagkakaroon ng pagbabago sa buhay nila. Because we know that the Word of God is alive and powerful. It is sharper than any two-edged sword. Every time you listen to the Word of God has a power, mga kapatid, has the power to change lives. The Word of God has power to perform miracle upon the lives of everyone who are listening to the Word of God attentively. So mga kapatid, wag nating i-underestimate yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Sa katunayan, yung mga taong hindi kayang baguhin ng kulungan, yung mga talamak na tao na hindi kayang baguhin ng relihiyon, yung mga taong hindi kayang baguhin ng magulang, ay pwedeng baguhin ng salita ng Diyos. At yan po ay proven na po yan, mga kapatid. Napatunayan na po yan na ang salita ng Diyos, ito ay matalas pa kaysa tabak na magkabilaan ng talim. Ito'y tumatagos, bumabaon sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya naman mapalad po kayo kung mataas ang inyong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Amen. Parami ng parami po yung ating followers sa Facebook page ng UPC Bulan Church. It means patuloy pong dumadami ang mga nagiging interested sa Word of God na ipinapahayag po natin every morning sa programang ito. And we encourage everyone to continue to share
our videos, our episode every morning upang hindi lang tayo-tayo ang maabot ng salita ng Diyos, kundi marami pa na mga kaluluwa ang maabot ng salita ng Panginoon. Sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos upang magligtas ng kaluluwa ay nasa Ebanghelyo ng Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Patuloy po tayo sa ating programa. Praise the Lord. Tuloy po tayo, mga kapatid, sa ating pagtalakay. Dito po sa 2 Timothy, tingnan po natin, mga kapatid, ang talatang ito. In the book of 2 Timothy in chapter 4 verse 1, ganito po ang sinasabi ni Apostol Pablo. Ipinagbibilin ko sa iyo sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang huhukom sa mga buhay at sa mga patay sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian. Ipangaral mo ang salita, magsipag ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, mangaral ka na may buong pagpapahinuhod at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay magsisipagbunton sila sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang masasamang pita at ihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa katha. Praise the Lord. Ipagpaumanhin niyo po, mga kapatid. Medyo tinamaan tayo ng ubot sipon. Patuloy po tayo sa ating programa. So, ang pangangaral po ng salita ng Diyos, lagi itong on time. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, preach the word in season or out of season. Sa kapanahunan at sa di kapanahunan ay dapat po natin ibahagi. By all means, hindi lang po trabaho ng mga pastor ang pagbabahagi ng salita ng Diyos. Kahit ikaw ay isang ordinaryong church member lamang, every believer must be a soul winner. Lahat ng mananampalataya at nakakilala kay Kristo, tumanggap ng kaligtasan, ay merong mandato mula sa Panginoon upang ibahagi natin sa iba yung tinanggap nating katotohanan. Yun po ang aking training sa mga kapatiran. Hindi mo kailangan magkaroon ng position or title sa church para mag-akay ng kaluluwa. Sapagkat bawat mananampalataya ay dapat mag-akay ng mga kaluluwa para kay Kristo. Tinanggap nating walang bayad ay dapat nating ibahagi ng walang bayad. Sapagkat yan po ang kalooban ng Panginoon, lalo na sa mga panahon ngayon na palapit na po ang kanyang muling pagbabalik. Mahalaga, mga kababayan, mga kapatid, na samantalahin natin ang panahon. Sabi na Apostol Pablo, redeeming the time because the days are evil. Marami ng mga taong lumilipas na lang ang buhay sa mundong ito na hindi man lang nakaunawa sa kahalagahan ng paglilingkod sa Diyos. People are dying without knowing the importance of salvation. Sapagkat sa relihiyon, meron tayong kaugalian
Sapagkat kung ating uunawain ang salita ng Diyos, ang tanging pagkakataon ng tao para ihanda ang kanyang kaligtasan ay kapag siya'y nabubuhay pa. According to Hebrews 9:27, as it is appointed unto man once to die, and after this, the judgment. After death, physical death, we have no other chance to serve the Lord and to prepare our soul for the judgment of God. We have only one life, brothers and sisters, and we have only one chance to serve the Lord, to repent, and to be baptized in Jesus' name. We have only one life. Kapag namatay na po tayo, wala na tayong pahabol pa na chance para maglingkod sa Panginoon and to be forgiven. Mga kapatid, we need to repent and be baptized in Jesus' name while we are still alive. Because after death, judgment will take place. And during judgment, you have no time to repent. You have no time to be baptized in the name of Jesus Christ. So habang ikaw ay nabubuhay pa, kapatid, gawin mo yan para sa kaligtasan mo. Dahil yan ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, paghandaan po natin. Kaya yung pangangaral, ito po ay walang wrong timing na pangangaral. Saan at kailanman naririnig mo ang pangangaral na katulad nito, that's the right time for you to meditate and understand the Word of God. And that's the time for you to apply the Word of God in your personal life. Amen. Apostle Paul said, now is the accepted time and now is the day of salvation. So, ang bukas ay hindi natin hawak, mga kapatid. Kaya naman, samantalahin natin ang pagkakataon. Kaming mga mangangaral, ano ang mandato sa amin ng Panginoon sa pamagitan ng Apostol Pablo? To preach the word, be instant, in season or out of season. Ayan. Kahit dyan sa mga hospital na ating nadadalaw, mga kapatid, nagsishare po tayo ng Word of God. Minsan, kapag may mga dinadalaw tayong pasyente sa hospital, kahit yung mga hindi natin kakilala doon, ay sinishare natin ang Word of God. We promote our radio program daily para kung saan man sila uuwi after ng kanilang pagpapagamot sa hospital, pwede silang sumubaybay sa salita ng Panginoon. And yung ating mga taga-subaybay naman, mga viewers, as you share this video to your Facebook friends, you're doing good thing in the sight of God. Na may maligtas na kaluluwa, hindi nyo alam, mga kaibigan nyo ay depressed, hopeless na, at hindi na nila alam kung ano ang kanilang gagawin sa pinagdadaanan nilang problema. The moment they watch or listen to this program, mga kapatid, I believe that the power of God will operate, mga kapatid, sa kanilang buhay. The Word of God is alive and powerful. Hihipuin ng Diyos ang kanilang puso. Kaya keep on sharing, mga kapatid. Maring busy ka sa trabaho, pero konting panahon na mapindot mo at ma-share ang videong ito sa iyong mga kaibigan, ay maging kasangkapan ka ng Panginoon upang magligtas ng mga kaluluwa. So wala pong wrong timing pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos. Interesado ka man o hindi, kailangan mo ang salita ng Panginoon. Mapalad ka kung naiintindihan mo ang halaga nito sa iyong buhay. At sa mga nakikinig naman na
hindi pa nakaka-relate, hindi nyo pa naiintindihan, just keep on listening and allow God to touch your heart while you are watching and while you are listening. Dahil makapangyarihan po ang Panginoon. Marami nang naligtas sa pamagitan ng ganitong kaparaanan, mga kapatid, na ang salita ng Diyos ay kanilang pinakinggan, isinapuso, isinabuhay, at ngayon ay kasama nating naglilingkod sa ating Panginoon. So sa mga kapwa ko manggagawa ng Panginoon, mga ngaral, ipangaral natin ang salita ng Diyos. Yun ang pagtuunan natin ng panahon. Yun ang pagtuunan natin ng kapaguran, ang pangangaral at paghahayag ng salita ng Diyos, na ang tanging layunin ay makapagligtas ng mga kaluluwa, sapagkat alam natin that the power of God to save souls is in the gospel. Romans chapter 1 verse 16, I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Without preaching the word of God like this, walang maliligtas. Sapagkat ang kaligtasan ay nakasalalay sa Ebanghelyo, kaya ang Ebanghelyo ay dapat ipahayag sa lahat ng tao all over the world, mga kapatid, hanggat may taong dapat makarinig. Ang gospel of salvation ay dapat maipangaral. Purihin ang Panginoon. So, tuloy po tayo, mga kapatid. Another verse, 1 Timothy in chapter 2 verse 3 to 5. Ba't kailangan ipangaral in season or out of season ang salita ng Diyos? Sapagkat sabi po dito ni Apostol Pablo, 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 5, ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Kaya alam nyo, ang talatang ito ay nagbibigay pag-asa na kahit ikaw na ang pinakamasamang tao, ay binibigyan ka ng Diyos ng chance to repent according to 2 Peter chapter 3 verse 9. Ang Diyos ay hindi mapagpaliban tungkol sa kanyang pangakong pagbabalik, kundi siya ay mapagpahinuhod na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi. Kaya kahit sa tingin mo ikaw na ang pinakamasamang tao, mahal ka ng Diyos, kapatid. Binibigyan ka niya ng Panginoon ng chance to repent and to be baptized in the name of Jesus Christ, for you to be able to receive salvation being offered by God freely sa mga nais manampalataya at susunod sa kanyang kalooban. Purihin ang Panginoon. At binanggit dito, mga kapatid, na sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang talatang ito ay pinasisinungalingan yung tradisyonal na paniniwala na si Maria di umano ang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. Hindi po. The humanity of Jesus Christ is the only mediator between God and man, not Mary. Hindi po si Maria ang mediator between God and man. Yan po ay turo sa tradisyon, pero hindi turo ng Biblia, mga kapatid. Kaya may mga pagkakataon na nagsasalungatan yung paniniwala natin sa tradisyon at ang mga nakasulat sa Biblia. Kapag yan ay nagbanggaan, ang piliin natin na paniwalaan ay ang Biblia at hindi ang tradisyon. Kagaya ng paniniwala natin traditionally na si Maria daw ang mediator between God and man. Hindi po. Ang sabi dito, may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, ang taong si Kristo Jesus. The humanity of Jesus Christ, dahil si Jesus po ay may dual nature.
Siya ay totoong Diyos at totoong tao. At bilang tao, siya ang namamagitan sa mga tao at sa Diyos. Kaya nga tinawag siyang sacrificial lamb of God. Siya ang pantubos sa ating mga pagkakasala. Hindi po si Maria. Kaya yan po ay pagtutuwid na may pagmamahal sa ating mga kababayan. Hindi po tayo dapat manalangin kay Maria dahil hindi siya ang mediator between God and man. The man Christ Jesus, the humanity of Jesus Christ, mga kapatid, yun po ang nag-iisang mediator between God and man. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Patuloy po tayo, mga kapatid. In Matthew chapter 13, verse 18 to 23, ano po ang naruroonan ng masama at inaagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang iba'y tig-100 at ang iba'y tig-60 at ang ila'y tig-30. You see, mga kapatid, the difference between qualities of the ground. Merong nasa dawagan, damuhan, sa tabi ng daan. Pang-apat ay yung mabuting lupa na doon nagkaroon ng bunga, mga kapatid. Kaya itong salita ng Diyos na ipinapangaral ngayong umaga, the best ito na binhi, the Word of God. So, ang tanong, ang puso mo ba ay good quality of soil or ground? Ang puso mo ba ay katulad ng matabang lupa na kapag tinanggap ang binhi, which is the Word of God, ay re-resulta ito ng bunga? So, kayo po ang mga kasagot niyan, mga kapatid. Make sure that the quality of your heart is like the good soil. Dahil itong Word of God ngayon na pinapangaral po sa inyo, the best ito na quality. Sapagkat hindi ito galing sa akin, ito ay galing sa salita ng Diyos. Ang inyong lingkod ay tagapagsalita lang ng mga mensaheng galing sa salita ng Panginoon. Ang preacher ay hindi siyang source of message. Mga kapatid, walang authority ang preacher na mangaral ng saga ng kanyang sarili, maliban doon sa mensaheng galing sa salita ng Diyos. So if you are listening attentively this morning, the Word of God is the best seed. So ang tanong, kumusta ang iyong puso? Are you willing to receive the good seed sa iyong puso? At ito ay tutubo, mamumunga ng pagbabagong buhay at kabanalan at katwiran mula sa Panginoon. So nawa ay naunawaan niyo po ang mensahe ngayong umaga. Isa puso natin ang salita ng Diyos at ito ay ating pangalagaan. I-apply natin sa ating buhay. Magbunga ito ng katwiran, kapatawaran, kalayaan, kabanalan, at sa pagbabalik ng Panginoon, ang salita ng Diyos ay magresulta sa inyo
ng kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Yan po ang ating natalakay, mga kapatid, ngayong umaga, and I hope na meron po tayong natutunan, mga kapatid, sa umagang ito. You can share our episode to your friends sa Facebook at mag-invite pa tayo ng mga viewers to follow our page na kung saan ipinapangaral natin ang nag-iisang Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manalangin, mga kapatid, sa pagkakataong ito. Tayo po ay manalangin. Panginoong Yesus, ngayong umaga kami po ay nagpapasalamat sa iyong katapatan at kabutihan sa aming pong mga buhay. Maraming salamat, O Diyos, sa salita mong nagbigay paalaala sa aming mga kababayan, na ang salita mo ay good seed, the best na quality of seed, na naghahanap ng matabang lupa, puso ng mga tao, natatanggap ng mga salita ng Diyos upang ito ay tumubo, Panginoon, mula sa madilim na yugto ng buhay. Palayain mo ang aming mga kababayan, mga alipin ng kasalanan, bisyo. Ang ilan naman ay alipin ng mga tradisyon, maling paniniwala. Ang iba naman ay alipin ng kagipitan, kahirapan. Palayain mo, Panginoon. Turuan mong sumunod sa iyo in times of poverty. Teach our brethren, our viewers and listeners to follow your will, to serve you with all the best that they can do for your glory. Panginoon, maraming salamat po, and we pray also for healing and miracle para kay Brother Christopher Guhar mula sa pagka-aksidente sa motor. Ipagkaloob mo sa kanya ang kompletong kagalingan sa umagang ito. In the name of our Lord Jesus Christ. And we pray also for complete recovery from operation si Brother Adam Murata, Panginoon, na nagkaroon ng blood clot sa kanyang ulo at ngayon ay under recovery from operation. We pray, God, for your miracle and protection. Lahat ng mga procedure, medical procedure na in-apply sa kanya ay maging effective. At patuloy mo siyang ibangon mula sa banig ng karamdaman. At sa lahat na may mga sakit at karamdaman ngayon na sumasabay sa panalangin, Panginoon, dagdagan mo po ang kanilang pananampalataya. Ano pat ang panalangin ito ay maging kasangkapan mo, Panginoon, upang ang mga kababayan na sumasabay sa panalangin ay tatanggapin nila ang katugunan na nagmumula sa iyo. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang namin iniaalay ang pinakamataas na pagpupuri, pagsamba at pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magtapos, kung nais niyo pong mag-request ng Bible study, mag-send ng prayer request, or any testimony, you can text me at 0951-932-0038. 0951-932-0038. Paki-share lang po ng ating episode ngayong umaga sa inyong mga Facebook friends upang marami pa po ang maabot ng salita ng Panginoon. Again, ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan. See you again tomorrow, same page and same station, Newgen FM. Salamat po sa inyong lahat. At ito po niyo lingkod, Pastor Randy Rosare ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay, at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.